Magandang umaga mga listener natin. Andito naman tayo sa Divination Talk natin. At una sa lahat, salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk. Dahil sa kanila, hanggang ngayon ay may tuloy pa rin. So, ang tema ng ano natin, ng talk natin is para ma-qualify lahat. Wala na tayong pinipili, hindi babae, hindi lalaki, bata, lahat na. So, yung qualification is forgiveness. Galing sa prayer ni Master Christ. Isa ring guru. Sa Christian si Christ. Christian prayer na Lord's Prayer, sinasabi niya. According sa isang Islamic scholar, daw prayer ng isang tao. Pero, ewan ko lang. So, ngayon, forgive us our sins as we forgive those sins against us. Patawarin niyo po kami sa kasalanan namin. Dahil yung reason is pinapatawad namin yung mga nagkasala sa amin. So, ibig sabihin, pag hindi pa natin napatawad yung mga nagkasala sa atin, hindi po matanggap yung prayer, yung offering for forgiveness natin. Kasi yung lumalapit tayo sa Godhead para i-offer yung hingi tayo ng forgiveness, offering natin. Yung offering natin is nagbigay tayo ng forgiveness. So, dahil hindi tayo maka-forgive sa mga taong may kasalanan sa atin, yung offering natin hindi ma-accept. Ganon din yung story ni Cain at ni Abel. Hindi na accept yung offering ni Cain. Kasi not in good, not in yung wala sa tamang consciousness yung offering ni Cain. Yan, jealousy sa kapatid. Ganon din yung mangyari pag hindi tayo maka-forgive sa kapwa natin, na mag-ask tayo ng forgiveness sa God. Ano yung jealousy sa kapwa natin? Kasi gusto natin tayo lang yung ma-save, tayo matulungan, tayo lang ma-bless, tayo lang kung ano yung maganda. Yung iba hindi. So, dapat ma-reconcile muna tayo. Kaya nga, may sinabi din sa isang story si Master Christ, before ka magbigay ng offering mo, mag-reconcile ka muna sa taong nagkasala sa'yo o nagkasala ka sa isang tao. Ganun. Pero hindi maintindihan ng iba. Ang reason dyan is dahil sarado yung third eye nila. Anyway, yung talk natin is yung hiningilan natin, isa lang pong mamshi beses tayo gusto rin natin matanda sa kabata. Pero ngayon, open na ito sa lahat. Kayo mga handsome guys dyan, sa kasali na kayo. Basta, marunong lang kayo mag-forgive. So ngayon, kasi kung hindi kayo marunong mag-forgive, maging hindrance to, maging sagabal. Yung pagiging unforgiven. Kasi yung forgiveness, yung mercy, awa, at saka yung pagmamahal o love, parang isang parang pearl yan sila na isa lang yung string niya. Hindi pwedeng iwanan mo yung isa. Ganun yan. So ngayon, kung hindi ka makapag-forgive, baka siguro makirinig mo yung mga words na ginagamit. Pero hindi mo makuha yung meaning niya. Parang yung mga tao dati nakikinig kay Master Christ, sa mga kasi namang mga shadow na nagsalita, akala nila holy man or sinong tao lang nagsasalita, walang sense, parang, well, good idea, pero hindi nila ma-apply sa sarili nila. Ganon yan. Parang yung parang mathematics, parang idea lang, maganda yung idea, pero hindi mo magamit. Kasi yung readiness sa'yo to learn, wala. Ganon yan. So ngayon, balik muna tayo sa Bhagavad Gita bago tayo mag-jump sa ibang topic. Okay. So, yung
yung yung Bhagavad Gita pala, may isang famous na translation na minsan, baka sa iba dyan, may na-notice kayo. Kasi, di ba, yung may succession yung mga masters, unbroken yan, sabi nila. Yung mga sadhu, may way sila pag-determine ng succession kung broken o hindi. Okay. So, sa case ng Vaishnava philosophy, yun yung sample natin. Vaishnav, sa line yun ni Vishnu. Okay. So, sa line ni Vishnu, so yung mga incarnations dyan, Vishnu incarnation yung tinatawag. Yung isa sa mga incarnation ni Vishnu, Krishna yung tawag dyan. So, yung nakalagay, kung tingnan natin yung succession ng dito sa isang translation sa Bhagavad Gita, si Krishna yung original. Okay, galing kay Krishna, papunta kay Brahma. Now, minsan, magtaka kayo, kahit sa mga ibang spiritual literatures, may mga gaps may gap, historical gap na tinatawag nila. Kahit sa Bible, meron yan, kaya yung mga ibang scholars, may mga inconsistency silang nakita. So, i-point out natin yung mga gaps, at saka tingnan natin kung ano yung way, solution. Katulad yan, contemporary si Narada at saka si Vyasa. Contemporary sila ni Krishna. Yung nag-appear na Krishna, hindi yun yung Krishna sa spiritual world. Hindi yung Krishna na nag-appear sa time ni Vyasa. Na incarnation ni Vishnu. So, hindi pwedeng maging contemporary ni yung fifth line ni Madhva, si Vyasa. Kasi napakahaba ng gap. So, according sa claims na si Madhva, pumunta siya sa isang place, nakita sila na Vyasa, which wala namang makatestify kung sino. So, sabihin natin tama nga. So, yung iba, sabi nila, ganun. Ito yung claim niya na nakita sila ni Vyasa at saka tinuro sa kanya yung yung secret ng ng writings ni Vyasa. Okay. So, yung gap dyan is masyadong questionable. Pero, parang ganito yan, i-claim ko na nagkita kami ni God. Wala rin magka-question yan. Pero, yan, school of thought kasing tawag dyan. Now, sunod-sunod na yung line. After dyan, may historical significance yan kasi matrace mo na yung age nila. Yung age gap ni Vyasa at saka ni Madhva, masyadong malaki yung age gap. Kasi, yung time ni Vyasa, ano pa yun yung battlefield of nangyari pa yung Battle of Kurukshetra. Hindi pa yung pinanganak si Madhva. Na masyadong malaki. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, buhay si Vyas. Pero siya lang yung nakakita, si Madhva lang. So, siya lang yung mag-isa nakakita sa kanya. Okay. So, ngayon, ngayon, dumating na yung Kali Yuga. At Kali Yuga na naman actually yung time na yan. So, yung sa Kali Yuga, yung sabi nila, si Kalki yung incarnation. So, si Kalki, isa rin sa mga incarnation, yung Vishnu incarnation. So, Vishnu yata. Kalimutan ko yung yung pakicheck niya na lang. So, ngayon, incarnation yan ng isa sa great personality. Pero, ang claim dito na si Lord Chaitanya Mahaprabhu, yung hidden na avatar, pero hindi siya nakasulat sa Shastra. So, the same din yung nangyari kay Lord Buddha. Yung Buddha na nakasulat sa Shastra or sa scripture, ibang Buddha yon. Yung Buddha ng mga Buddhist ngayon, ibang Buddha yun. So, parang ganun yung nangyari. Parang lumabas yung So, ngayon, si Lord Chaitanya is parang extend. Siya ngayon ni Krishna? Parang ni Radharani at Radha Krishna. So, ngayon nagbago na naman yung line niya. So, hanggang bumaba na naman yung lineage. So, ngayon, ito na naman, yung may isa na namang nakapagtatakang line. Kasi sa line, yung isa sa mga great master sa Vaishnava tradition, si Bhaktisiddhanta, yung master niya, actually walang disciple yun. Nagpasaboy, walang disciple.
nagka-problema nga yan sa pag ceremony, sa pag kasi pag namatay yung master, dapat yung disciple yung mag-perform ng ano ng rites, funeral rite niya. Eh wala siyang disciple, nag-conflict na yun yung mga ano. Alam mo kung ano yung qualification? Material yung qualification na ano na sila Bhaktisiddhanta yung nag-claim ng body ng master niya. Ano yung qualification? Celibate siya, hindi siya nagpass ng semen. Material qualification yun. Hindi yun spiritual qualification, yung pagiging hindi ka magpass ng semen na celibate ka. Hindi naman spiritual qualification na. Wala yun sa mga sadhus talaga na sa ibang lineage. Hindi yun qualification. Kaya lang, para hindi ma-break yung lineage, para kailangan i-accept kailangan i-claim ni Srila Bhaktisiddhanta, which actually masyadong mababaw yung yung qualification. Hindi siguro great scholar sila Bhaktisiddhanta kasi astrologer din siya. Magaling siya sa mathematics. Pero yung qualification niya, pag-claim ng body ng master niya, hindi spiritual. So ngayon, sa line pa rin hanggang sa naging kay yung translator ng Bhagavad Gita natin. So, may mga gaps yun at saka may mga parts na parang hindi ma-reason out ng maayos. Kasi sa line ng ng isang sa line ng mga sadhus na alam natin, walang material qualification na yung qualification niya, ang qualification actually ng succession is puro spiritual yun. Hindi yun material. So, yung celibacy, hindi yun, yung nag-meet kayo in person, hindi yan. Wala yan. Wala yung merit sa kanila. Yung, yung sabihin mo na parang by roundabout na logic at saka quotation sa scripture na ito yung appearance ng great personality na hindi naman naka-state exactly. Yan, mga roundabout circular na kung sa mga argumento, masyadong circular at saka masyadong actually yung pag-justify ng ni kay Lord Chaitanya na sabi nila great personality siya, material din. Kasi tinest siya ng dalawang parang medical medical Ayurvedic doctor yata na may mga symptoms, pero yung symptoms niya material, hindi spiritual. So minsan yung ganun pag inanalyze mo ng maayos, may mga daming inconsistency sa stories. Pero hindi yun yung point. Kasi sa isang lineage sa mga ng mga sadhus na alam natin, firm sila sa stand nila. Dapat isa lang yung qualification, spiritual lang talaga. Na matransfer yung spiritual, yung Shaktipat. Matransfer lang, yun lang yung qualification. Wala na, kahit na wala kang physical symptoms. In fact, si Krishna nagsabi na hindi guarantee nga yung mga physical na symptoms. Wala yun. Walang hindi mo makita actually sa physical ng isang sadhu or isang devotee, yung na-devotee talaga siya, pero devotee, hindi mo wala kang material world na criteria. Lahat ng criteria sa material world, hindi yun maging basihan. So, ito, yung sa case ni Madhvacharya, case ni Lord Chaitanya, saka case kay Gorokishore, yung claims doon, lahat puro material. Walang yun. Pero, sa stand ng mga sadhu, justifiable pa rin siya. In a way, pero pag alam mo na, katulad ng bakit hindi magkatugma yung modern day history at saka religious history. Yun parang ganun yung case. Bakit hindi siya magkatugma? Kasi supposed to be dapat, predicted yun, naka-state yun exactly as is. So, kailangan mo kung baga sa engineering problem, alam mo na lahat ng formulas. Ang mo na lang is paano mo ma-resolve yan. Katulad ng mga yung pag-design ng yung booster ng space shuttle or ng mga rocket. Napakahirap ng design yan. So, gagawa sila ng roundabout na approach na para hindi
pumutok doon sa itaas. Ganon din yung way. So, minsan, dahil so, ganon yun minsan kasi medyo alam mo naman, pag hindi bukas yung third eye, demonic yung nature. So, kailangan ganon din yung i-justify sa kanila para masatisfy sila. Pero yung mga sado, hindi satisfied sa ganon. Material qualification, wala yun sa kanila. Walang merit sa kanila yun. Ang may merit sa kanila, spiritual qualification. So, kung sabihin mo na itong isang tao is sado siya dahil sa material qualification niya, dahil nag-perform siya ng grabe yung sada, yaman niya, celibate siya, ganun yung qualification niya. Wala yan. Hindi yan tinatanggap sa opinion ng mga ibang mga sado. Hindi material qualification. Kaya nire-reject nila. Kaya nga kahit yung pag-worship ng mga kahoy at saka mga bato, wala yun sa kanila. Kahit ano pa yung claim mo na inapakan niya ni God, wala yun sa kanila. Kasi this material world is illusion. Lahat ng sa material world, illusion, hindi mo yon magamit as basis qualification spiritual. Alam mo yung sinasabi mong dahil ang dami mo nang dinonate sa religious institution is baka maawa sa'yo si Lord of Death at the time of death. Baka hindi ka mapunta ng hell. Hindi yun. Wala yung alam mo yung ang dami mong tato ng mga sacred name. Kahit sa noo mo may holy name ka. Itato yung katawan mo, hindi ka kalabitin ng kamatayan. Wala yun. Alam mo, ang dami mong na-memorize na verses. Ang dami mong na-convince ng mga tao. Hindi yan. Kasi yung basis doon, hindi material naman. Wala sa physical body. Yun yung hindi nakita ng iba. Kaya lang, dahil hindi nga matalino yung ibang tao, hindi nila nakikita na iba yung reason actually dyan. Sabihin mo love, hindi mo naman makita sa physical body yung love. Ganon yung hindi makita ng iba. Pero anyway, okay lang. Kasi, ganon naman sa world. So, ito, yung succession is religious history ang tao. Hindi siya papasa sa pag tiningnan mo talaga siya ng maayos. Wala siya. In fact, walang yung mga nag-claim sa disciple nga ni Gorakishore, wala siyang in-accept na disciple. Nag-claim lang sila. Kasi babaji siya, hindi siya mag-accept. So, nag-claim sila in honor na para bigyan ng respectable na funeral yung master. Ganon minsan yung nangyayari, nag-aaway-away yung mga disciples. Kaya nga, hanggang ngayon, nag-aaway-away yung mga God brothers, mga spiritual. Daw, sabi nila. So, hindi ko ito kinikriticize dahil pero kailangang makita nyo na iba yung reason dyan. Kasi religious history ito. So, yung iba, nagka-claim na dahil sabi ni spiritual master na ganito, number katulad niyan, sabi ni ng isang spiritual master, become guru. Hindi ka naman binigyan ng instruction ng direct na master mo na maging guru pa. Ay, naku, patay kang bata. Wawa naman. Parang binaypass mo yung master mo. Offense pa naman yun na binaypass yung master mo. Buti sana kung binigyan ka talaga ng yung instruction talaga ng master. Is yun din yung instruction ng master mo. Kung hindi, di ibig sabihin, authority grabber ka. Nag-grab ka ng authority na hindi naman sa'yo. Parang akala mo, mag-apply sa'yo, yung hindi nag-apply sa'yo. Katulad yan, minsan may nagsasabi na pinagbabawal ng master yung astrology. When sometimes pagkikita mo yung mga spiritual master na naniniwala din sa astrology. Diba, face to face daw nila basis. Hindi. Ang dyan, may hindi alam ng iba kung bakit ganon yung explanation ng master. Akala nila,
Pag yung diagnosis ng doktor sa sakit at saka yung treatment niya sa isang tao, equally applicable sa lahat. Ganon yun. Minsan may mga tao na hindi nag-iisip. Applicable yun sa isang tao, hindi yun applicable sa lahat. Unless na sinabi niya, in general, mag-a-apply to sa lahat ng tao hanggang sa katapusan ng buong mundo. Wala namang ganon. Kahit sa field of medicine, wala namang ganon. Sa practice ng astrology, practice ng, kahit sa tarot reading, or sa numerology, hindi naman lahat. Kaya nga, kinikriticize sila ng mga modern day scientists. Hindi nila nakuha yung mga point ng mga naunang scientist talaga. Nina Newton, nina Leibniz, at saka ibang mga philosophers, hindi nila nakuha. Mali yung application nila. So, nakakalungkot yung ganun. So, parang sinisira nila yung magandang pangalan ng yung mga nakakaintindi talaga. Naging bobo yung labas ng mga nakakaintindi. Anyway, balik tayo. Sa Bhagavad Gita, sabi ni Krishna, in-explain niya na yung Sankhya. I-summarize na yung Sankhya. Although kung magbasa kayo ng Sankhya philosophy, hindi naman actually ito yung content ng Sankhya philosophy, pero ito yung, in a way, parang essential niya lang. Essential actually ng Sankhya to. Pinaka-center, pinaka-core ng Sankhya. Kasi yung Sankhya is science of the soul. So, kung mag-study ka ng Bhagavad Gita, hindi ka magiging Sankhyaist, Sankhya philosopher. Kasi may mga particulars yung Sankhya philosophy na minsan hindi ma-mention sa Bhagavad Gita. Yung mga essentials, yung very essentials. Okay, so ngayon, since yung Bhagavad Gita, Song of God ang tawag nila, is spiritual na literature. Parang yung New Testament, spiritual na literature, minsan yung interpretation ng iba material. Pag sinabi ni Master Price na temple, akala nila bato. Pag sinabi niyang bread, akala nila kukuha sila ng bread, kakain sila. Alam mo yung ganun? Na wine, tubig. Maghanap tayo ng ng bangin dito or yung kung saan pwedeng kumuha ng tubig, iinom tayo. Parang may mga ganong kasing thinking. So, ito naman is working without fruitive results. Although may content ito ng karma, pero hindi ito karma na parang fruitive na activity. Iba yung karma dito na sinasabi. Okay. Parang ganito yan. Para makuha nyo. You sow what you reap. God is not to be mocked. Kung anong tinanim mo, yan yung magiging bunga. Ito ngayon yung maling, very common na nakikita natin actually nakakatuwa na interpretation. Pag magtanim ka sa material world, yung bunga niya, spiritual world, mali. Hindi ma-produce ng material world yung spiritual world. Mali yan. Dapat sa spirit ka magtanim. Para sa spirit, yun yung fruit niya. Yun yung fruit na sinasabi. So, yung fruit na to, fruitive work or karma yoga, magtanim ka sa spirit, yung fruit niya sa spirit, hindi magtanim ka sa material world, yung bunga niya spirit, baliktad yun. Hindi yung gano'n yung logic. Nakakatuwa nga minsan pag pinakinggan mo yung mga explanation. Kasi obvious talaga na nagbabasa, hindi nakukuha yung point niya, ang antecedent na idea. Kasi yung antecedent, ang preceding na idea, spirit, hindi ka pwedeng bumalik sa material na spirit, yung yung pinaka core idea. Oo. Kaya nga pag nagbigay ka ng story, yung core idea, ibigay mo agad yung core idea, tapos bigay ka ng example, in details. So, ganun yung idea. Kaya nga nakasabi dito na walang loss at konting lang ginagawa mo, protected ka sa most dangerous type of fear. Ganon yan. So, akala ng iba, pag gumawa ka ng fruitive work, materialistic or worldly work, tapos i-offer mo daw kay God, free ka na. Ang actually mali dyan is, protected ka sa fear. So, ibig sabihin, dapat pag ginawa mo, natanggal yung fear mo. Bakit ang fear mo dyan pa ngayon?
Yan yung hindi nila nakuha. Yung connection ng fear at saka yung work. Kasi, ang work lang na hindi affected ng fear is spiritual work. Hindi material work. Kasi sa material world pa rin yan, subject yan sa fear. That is why yung mga taong worldly, no, karmic yung ginagawa nila. Kunwari, karma yoga. Ando pa rin yung fear sa kanila. Kasi ang ano dyan, alam mo yung ang tinanggal mo yung yung pinaka-point niya. Work lang yung nakita mo. So, ang pagkakaintindi minsan, ang work, worldly work. Katulad din naman sinabi mong temple, bato siguro to. Ano kaya yung material na gamitin nila? Kasi temple daw. Parang ganun yung klase ng thinking. Bread of life. Ano kayang bread to? I-research nga natin. Baka may bread nga na hindi na papanis. Ano kaya klaseng bread? Iba yung hindi naman bread yun na bread talaga. Spiritual bread yun. Kaya itong work na to, hindi spiritual work to. Hindi to work sa mundo. Hindi to related sa worldly work. Ganon yan. Kaya nga, yung mga ibang tao nag-engage sa seva or service, nakakala nila worldly work to, wala silang peace of mind. Try nyo i-research. Try nyo walang peace of mind yung mga taong to. Tingnan mo yung mata nila. Tingnan mo kung gano'n sila ka-anxious. Hindi sila makatulog ng maayos. Wala silang peace of mind. Kasi mali nga yung pag-grasp nila ng idea. Actually, yung mga ibang mga masters, yung mga alam ako dyan, sinasabi nila actually, pero hindi direct. Hindi nila direct na sinasabi. Kasi kung talagang bukas yung third eye mo, may Holy Spirit ka, or may ka, or may tongues of fire, nakukuha mo agad yung ibig niyang sabihin. Kaya nga, sabihin ng isa, ng spiritual master, yung street sweeper, dalawa sila, yung isa materialistic, yung spiritual. Kung titingnan mo talaga parang pareho sila, pero hindi sila pareho. Kasi iba yung, parang ganito yan, kumakain ka, because ang body mo, na mini-maintain pa rin ng spirit mo, ng soul mo, is nagde-demand ng food. At saka yung kailangan mo talaga kain, dahil masarap yung pagkain. Ganon yan. Magkaiba yung nila. So ngayon, ganito yan. Those who are on this path are resolute in purpose. Hindi babalik. Resolute, ibig sabihin, hindi nagbabago yung purpose nila. Yung aim nila, isa lang. Kaya may sabi yung isang master, ang daming archer. Sa battlefield, ang daming archer, pero isa lang yung maka-bullseye. Siya yung sadhu na tinatawag. Yung mga irresolute, yung mga taong, ang sabi ng isang, quotation sa Bible, double-minded. May ni-branch yan sila. Ang dami nilang concern. Alam mo yung, andun ka sa isang sadhu-sangha, association ng mga devotees, modern management approach yung gagamitin mo. Kasi magaling yung modern management approach. May ni-branch ka na. Hindi mo nakuha yung point doon. Bakit may sadhu-sangha? Association ng mga saints. Bakit nagtitipon yung mga saints? Ang dami mga management approach, mga strategy, mga tactics, kung ano-ano pa dyan. Nag-spread yung yung intelligence mo. So, hindi resolute yung purpose mo. Nakalimutan mo na. Na it has nothing to do with the body. Pag nagtitipon-tipon yung mga sadhus, mga saint, nothing to do with the body. So, ibig sabihin, walang mag-apply na management approach yan. So, spirit lang talaga yan. So, nag-spread sila. Ang dami nilang anxiety,
May mga time management, dapat naka-schedule sa ganito. Nakakatuwa yung mga ganun. So, imbis na akala mo na manage, so mismanage tuloy. Nakakaawa naman yung mga ganong klaseng mga thinking. Anyway, gano'n naman talaga minsan. Kasi in the first place, mercy na talaga yan ng sadhu or guru. Pag inaccept ka ng sadhu na disciple or student, maging guru siya, hindi mo na-receive actually yung shaktipat. Kaya naging materialistic pa rin yung pananaw mo. So, yung materialistic thinking at saka yung materialistic effect, ganun pa rin. Walang nagbago. So, nag-spread yung mo. Alam mo yung ganito yung worry mo, may management ka. Kailangan mo i-manage yung pera mo. Kailangan mo i-manage yung mga materials mo. Kailangan mo i-manage yung schedule ng mga tao dyan. Kailangan mo, ang dami mong i-manage, nag-spread, yun yung tinatawag na many branch. Ang daming branches of knowledge, parang Vedas. Okay. So, na-attach yung iba sa flowery words. Ganito. Bakit tawag natin flowery words? Ano yung reason bakit flowery words siya? Kasi yung flowery words, wala namang substance yan. Hindi yan. Kaya nga nauto ka. Ano lang yan, laro lang ng mind. Nakakatuwa nga yung mga ganong klase. So ngayon, ma-irritate ka. Makikita mo dyan, may nagsusuntukan. Sa mga religious institution. Ay, nako, matindi yung isang ko. Ay, nako. Okay, wag na lang. Kasi skandal. So, ganun yan. Anyway, jump tayo sa isang sa isang topic Ganito yan. Once na interested ka talaga mag-take ng spiritual life, which yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung kaya nga, bakit ang Vedas tawag na many branch? Kasi once na pumasok ka sa study ng Vedas, any form of knowledge, mag-spread, mag-branch yung yung intelligence. Ang dami mong pag-aralan. Alam mo yung management, may finance, operations, may strategic, may pa yan? May marketing, may sales, grabe, ang dami, nag-branch yung tawag doon. Pero, pag alam mo yung spiritual knowledge, hindi siya mag-branch. Isa lang talaga siya, nakafocus siya. Yun yung reason. Bakit sa story, archer yung ginamit, Sir Arjuna. Kasi kung archer ka, dapat marunong ka mag-bullseye. Hindi yung dami mong, alam mo yung dami yung archer, hindi kayo maka-bullseye. Kasi hindi ka naman talaga totoong archer. Nagtatry ka lang. So kung archer ka, ma-bullseye mo talaga yung pinaka-target. So ngayon, sa case ni Arjuna, siya? Andun siya sa ordinary world. Tayo na sa ordinary world tayo. Yung mundo natin, ordinary world to. Bakit naging ordinary world siya? Hindi naman ordinary world na to. Ang point yan, pinalaki ka ng parents mo na special child. Kasi mahal na mahal ka nga. Special child ka nga. Special ka lagi. Special treatment. Kaya grabe yung self-importance mo. Dapat pakinggan ka palagi ng ibang tao. Dapat i-serve ka ng ibang tao. Special child ka nga. Kung hindi ka special child, may contentment ka. Okay. Dahil wala kang contentment, ganun talaga yan. So ngayon, special child ka. Now,
habang lumalaki ka, tumatanda ka, na-discover mo, ganon din yung mentality ng ibang tao. Babae man o lalaki. Special child din para sila. So, dahil pareho kayong special child, naging ordinary yung mundo nyo. Akala mo special ka. Hindi. Kunwari lang yun. So, ganon yung style ng marketing at saka sales at advertisement. Special ka. Akala mo special ka. So, ngayon, manamit ka, kikilos ka, the way you talk, yung kung saan ka mag-aaral. Akala mo special ka. Wala ka special, generalize yung pagbigay, pagturo sa inyo dyan. Walang special. So, ngayon, ikaw, hindi uubra yung pagiging special mo. Kasi may mga iba na mas matindi yung pagiging special nila. So, dahil matindi yung pagka-special nila, ngayon, dahil ikaw, konti lang yung binigay sa inyo special, dahil sinasaktan ka naman siguro ng magulang. Maswerte ka kung hindi ka sinasaktan ng magulang. Bihira yan. So ngayon nakita mo, ordinary pala yung mundo. Ngayon ma-frustrate ka, hahanapin mo ngayon yung mundo na special. Kasi, very depressing yung world. Tingnan mo yung ekspresyon ng mukha ng ibang tao. Walang problema, pero yung mukha nila, parang may problema. Hindi nga sila makasmile ng maayos. So, ganun yung nangyari. So, hahanapin nila yan. Magta-try sila maging, i-detach nila or mag-separate sila sa world. So, makikita mo ngayon, papasok yung mga groupings, kahit sa mga religious at saka sa spiritual na mga institution, may mga groupings yan. Kasi nakahanap sila ng special world. Sa social psychology, yun yung study talaga. Cliques ang tawag doon. Or, nakalimutan ko na yung matagal na kasi. May special yun na word. Na kayo lang, may special language kayo. Pag kumain kayo, pag aalis kayo, makikita mo talaga yan, nagsisplit. Dahil yan sa nature ng material world. Power yun ang tinatawag natin ng false ego. Pag malakas yung false ego, yung pag-split ng mga ibang tao, at saka pag-form ng mga special groups, masyado malakas yan. Ang mga in, ngunit out pa rin. Ganun yung sinasabi nila. Insider na outsider. So yung sinasabi nila. Okay. Baduy. Okay. So ngayon, ma-frustrate ka. Kasi actually, the moment na maghanap ka ng special word, kasi nakita mo hindi pala special yung word na pinaniwala sa'yo. Ito na ngayon. Ang tawag dyan is call for adventure na. Papasok na yung adventure sa buhay. Adventure ni kung sino yan. Pedro Pinduco o kung sino man yan. Pinatawag ka na ngayon na dahil gusto mo makita yung special na word talaga na totoo, tinatawag ka. So ngayon, dahil tinatawag ka, hanapin mo yun. Minsan hindi ka masatisfied sa mga kasamahan mo. Yung alam mo yung mga drinking session nyo, smoking session nyo, pot session nyo, dapat naka-vape kapag kasama mo sila. Alam mo yung ganon? Hanggang sa makita mo, pointless at saka senseless. At wala ka nang nakukuha, nagsasayang ka ng oras mo. Mag-separate ka na ngayon, ikaw na lang mag-isa, na tumitindi yung mo, call for adventure. Kasi kailangan mong hanapin yung sarili mo. Ngayon, babalik ka sa family mo, mag-question ka, bakit ganito yung family ko? Bakit ganito kayong pamilya ko? Bakit ganito kaya kami? Ngayon, papasok yung idea na yung secret na sinasabi ko. Hanapin mo ngayon, ano ba yung secret talaga? Bakit may mga ganito yung family ko? Hanggang sa yung
oddities, ha? Yung mga hindi ma-explain na bagay sa family mo, makita mo na. Naging sensitive ka na ngayon, bukas na yung mata mo. Pero hindi pa yung bukas yung third eye mo. So ngayon, nung nakita mo na ganun pala, takot ka. Kasi natural lang yun na matakot ka. Alam mo yung kailangan mo na talagang magkaroon ng sarili mong stand. Sarili mong perspective, sarili mong pananaw, sarili mong desisyon at saka opinion. Pero hindi mo magawa-gawa kasi takot ka. Kasi yung mga nakita mong mga taong nauna sa'yo, pumalpak sila, nagkamali sila. Alam mo yung sasama ka sa mga groups na sabi nila nagbago sila, na ibang-iba sila. Nung sumali ka, after a year, nakita mo, nagsuntukan, nagsaksakan, nagpatayan, nag-uutuan ng mga tao dyan. Sila mismo. Ganon yun. So, na-frustrate ka. So, hindi mo na, yung takot mo, na, nako, pag ganito pala, wala akong mapuntahan hanggang sa mag-experience ka ng mild depression. Pang madalian lang, pwede namang seasonal yan. Ngayon, nakita mo na parang walang nangyayari yata. May mga ganong tao, nagiging excessive sila. Hanggang sa dumating ang point na excessive yung coitus nila. Ang sexual intercourse nila, or minsan masturbation, o panonood ng pornography nila nagiging excessive. Hanggang sa bibili sila ng mga, alam mo na, mga expensive na mga toys. So yung iba naman, mag-escape sila, iinom sila hanggang sa makalimutan nila. Or iinom sila para hindi nila maalala yung experience na yun. Ganon yan. So, ganon yan. Kasi reluctance ang tawag dyan. Yung takot ka na pag hinarap mo yung sarili mo sa salamin, baka hindi mo nagustuhan yung itsura na makita mo. Pero gano'n naman talaga yan. Hindi lahat. Kasi yung isa sa mga reason dyan, mahina yung yung pagpalaki sa'yo. Very weak yung parents na nagpalaki sa'yo. Wala silang, alam mo, wala silang totoong face, nakamaskara. Yung mga taong nag-guide sa'yo, nakamaskara mismo. Hindi mo alam yung totoong pagkatao nila. Ang daming mga secret. Yun yung sinabi ko sa last na talk. Ang daming secret. Hindi sila truthful sa sarili nila. So, ikaw, hindi mo rin alam. Baka pag nag-dive ka dyan, malunod ka. Ikaw lang mag-isa, pabayaan ka nila. Alam mo yung ganun. Pero, maswerte ka pa rin. Ma'am Shibesi sa disparate, matanda at saka bata. At mga handsome guys yan. Saka girls yan. Kasi the moment na mag-dive ka, nakita mo na yung may light kang nakita. Kusang darating, or may, actually, yung popular dyan is meeting the mentor. Actually, hindi mentor yun. Kasi parang, yun yung kasanayan natin kasi yung mga shadow yun. Pero spiritual aid ang tawag doon. Kaya may ginagamit ng mga tao na para hatakin ka papunta sa katotohanan. Ganon yan. Yung mga taong nagka-convince sa'yo na mag-join sa group nila, religious o spiritual, yun? Spiritual aid yun, stepping stone mo yun para makilala mo yung sarili mo. Makita mo yung totoo. Para hindi ka na mag-aksaya ng panahon mo. Kung matanda ka pa naman. So ngayon, pagsado na yung kasama mo, guro, mentor yung tinatawag, mystic mentor, spiritual master, now, tandaan mo, hindi material yung qualification. Kasi nga naghanap ka ng substantial part ng life mo. Tandaan mo, sa spiritual search, soul searching, walang material na qualification. Yung iba dyan, bulag na, hindi nakakakita. Bulag talaga, walang yung blind talaga physically. Yung iba dyan, hindi kaaya-aya.
So, ganun yun. Kasi, ano yan eh, spiritual. Kaya nga, huwag tayong mahulog sa trap na kunwari si ganito, kunwari si ganito, ang galing niyang scholar, ang galing sa ganito, hindi. Spiritual yung qualification. Kaya, spiritual aid ang tawag yan. Pwede kang i-guide, spiritual guide. Ipamit yan sa person para makuha mo lang yung lesson. Tapos pwede kang tanggalin niya, i-guide ka niya ulit sa iba. Hanggang sa ma-meet mo talaga yung yung totoong mag-guide sa iyo. Yung hug na sinasabi nila. Old woman or wise woman. Or ang tawag nila mentor mo. Pero, tandaan mo, yung mga shadow, tandaan mo, yung mga shadow yan, katulad din sa'yo yan. Nauna-una lang sila sa'yo. Parang pwede nating sabihin na sila yung mga seniors. Grade 6 sila, grade 3 ka, grade 4, grade 5. Seniors sila. Juniors ka. Okay. Ganon yun. Yun yung hindi nakita ng iba. Akala nila kung hindi nila nakita na katulad din yun sa kanila. Kaya yung mga yung ibang mga shadow dyan, may guro yan. Yung iba wala talaga. Katulad niyan, si Marcus Aurelius. Grabe siya. Ang dami niyang shadow or mentor. Kasi napaka-develop niya. So, meditations ni Marcus Aurelius. So, ngayon, pag nagsasado sangga ka, nakikisama ka sa mga sado, yung sado is, to some extent lang sila pwedeng tumama sa'yo. Hindi lahat ng sado sasama talaga sa'yo. Kasi ayaw din nila na maabala yung search mo. So, minsan yung gagawin ng mga sado, sipain ka talaga nila. Hindi ka nila i-block sa Facebook ha. Iba yun. Ang gagawin nila is i-let go kanila. Kasi alam nila na mararamdaman ng mga sado naman kung wala na talaga silang makontribute sa iyo kasi kailangan nila i-let go ka. At saka isa din reason na kailangan ka nilang i-let go kasi para free ka mag-search pa. Kasi may mga tao na nagse-search sila, very unstable sila. Palundag-lundag sila, may mga alaman ko niyan. Parang nag-window shopping sila. Kasi hindi pa rin sila ready yung iba dyan. So, ang supernatural aid, actually, ang tawag ng iba dyan is omen. Omen, may mga signs na pinapakita. So, kaya nga gagamit sa Islam is, aya, sign. May mga omens na ipakita sa'yo. Sa first, ganun talaga yan. Yung iba dyan, katulad sa Shivites, Tantric, may mga symbols na ipakita sa'yo. Now, yung sadhu, or ang guro minsan, siya yung magbigay ng clue sa'yo. Anong gagawin mo? Kaya kung ikaw, hindi ka talaga serious, malakas pa yung denial mo. Katulad din dyan sa medical practice, yung denial mo. O refusal of the call. Nagre-refuse ka na may problema ka. Hindi mo accept na may problema ka. Yung mga sadhus, kahit gaya sinabi ko, naka-anchor sila sa truthfulness. Alam nila yung shortcoming. Kaya nga kung makisama ka sa mga sadhu na hindi mo matanggap yung shortcoming, ay napakahirap. Kasi wala silang material qualification. Hindi naman sila mga celebrities, hindi naman sila mga fashion model yan. Yung mga sadhu, they are so ordinary na hindi mo nga malaman na ganun sila ka-develop. In fact,
may practice sa Islam, yung concealment. Hindi mo talaga ipaalam sa tao kung gaano kalalim na yung realization mo. Ganon din yung sinasabi ng ibang mga sadhu. May mga instruction yung mga masters ng ibang mga sadhu, which naging master din, na may mga things na hindi mo pwede i-reveal. Kasi kung i-reveal mo, pointless din. Pag ni-reveal mo, hindi rin nila makuha. Until that time na uma-open yung third eye nila. Kaya nga nung kahit na ni-reveal ni Master Christ yung teachings nila, sa mga disciples niya, nagit 72 yun. Yung iba hindi talaga nila nakuha. Until that time na yung Holy Spirit or yung tongues of fire or yung third eye na nagbukas. So, pointless yun. So, ngayon, dahil ikaw is medyo matigas yung ulo mo, sado na yung kasama mo, matigas pa rin yung ulo mo, pagbibigyan ka. So, yung sado, hindi ngayon mag-attend sa'yo. So, siguro, baka tingin mo sa sado mo is parang dictionary na pag may problema, kalalapit ka sa kanya. Pag may vocabulary na problema, kahit magtanong ka. Alam mo yung ganon, dictionary. Kailangan mo lang siya kung medyo may ano ka. So, ngayon, ang mangyayari dyan, so, i-let go ka muna, pabayaan ka muna. Hanggang sa dumating ka sa threshold. Mauntog ka na talaga na feel mo parang gusto mo na magpakamatay. Parang senseless pointless yung buhay mo. No, may mga ganong tao na nakasama nila yung mga sadhu. Tapos naging kampante sila. Umalis sila sa association ng mga sadhu. Or pinabayaan nila. Basta na-separate sila sa association ng mga sadhu. So, ngayon, kasi minsan may feeling tayo na sadhu tayo. Yung pala hindi. So, ngayon, ganun yung mangyayari. Ang mangyayari dyan, unti-unting mag-deteriorate yung buhay mo. Mararamdaman mo, nawawala na yung focus mo. Naging mini branch ka na ulit. Hanggang sa, dahil sa katigasan mo, lalo na pag may edad ka na, matigas talaga yung ulo mo. Grabe yung false ego mo, siya na makapal. Nakasabihan nila dyan is masyadong malaki na yung sungay mo, matigas na. Mahirap baliin. Ang mangyari dyan, pagdating mo at certain age, naramdaman mo na talaga naging pointless yung buhay mo. Marami akong na, yung mga taong may age na talaga, yung mga age gap sa akin is more than 20 to 30 years. Nararamdaman talaga nila. Naging pointless yung buhay nila. Mo talaga sa the way sila magsalita. Kasi napakatigas nila. Na minsan, dahil sa sobrang tigas, yung false ego, hindi nila alam kung pwede pa ba sila mag-umpisa. Ganon yun. Pero, nalala ko tuloy yung sinabi ng isang kila, buti nga sa'yo. Tigas mo kasi. Ganun. Pero hindi naman sasabihin sa'yo ng sadhu yan. Yung lang na sadhu is maawa lang sa'yo. Pero, until that time na bumalik ka sa association ng mga sadhus, hindi ko naman sinabing isang tao lang. Pwede naman sa church mo yan. Pwede naman sa religious group na kung saan ka affiliated. O pwede sa mga taong wala nga affiliation sa religious institution. Sadhu sangha lang talaga. Mag-grow ka. Magbukas yung lotus mo. Yung petals ng lotus mo. Yung third eye mo. Maging susceptible siya for opening. At saka pag bigyan ka ng shot pipat ng spiritual energy, nagbubukas yung mo. Ganon yan. So, may ibibigay sa'yo na mga supernatural aid in the form of signs. Yung mga traditionally, culture natin, yung malakas talaga na message ng supernatural aid, doon siya sa dream world. Pumapasok. Bihira yung bukas yung mata mo.
Very, ano na yun, very advanced talaga na level yun. Pero katulad ni Edgar Casey, katulad ng mga ibang spiritual master, sa dream sila lumalabas. Kahit kay Abraham, sa vision, dream, actually tawag dyan. Sa, kahit sino siguro ako, mga ibang mga kilala ko, may nag-a-appear talaga. Na binibigyan ka talaga direct instruction talaga na ito yung gagawin mo. Kaya nga hindi ka kasi every time na alis ka, so malihis ka ng landas, makikita mo talaga kinokorek to. Tapos, pag alam mo na yung method, madali ka na makakommunicate. Kasi ang isa sa mga healing process, sa dream dumadaan. Kasi yung broken self natin, sa dream siya pumapasok. So, makikita mo ngayon, pag nag-heal ka, kasi yung dream mo na-heal din. Ngayon, siyempre may mas mataas din. Pero kailangan mo yan kasi magiging hindrance yun yung personal unconscious mo or collective unconscious mo sa pag-receive mo ng spiritual na message. Para kang channel, medium. Pero iba yan. So, para kang instrument na. Mortal instrument ang tawag nila. So, kung mortal instrument ka, at alam mo, nag-guide lahat ng ginagawa mo. Hindi ka man katulad ng iba na parang ang galing nila. Pero kagaya ng sinabi ng mga great masters, huwag kang believe sa masyadong mga nakikita mong changes sa physical world. Kasi hindi yun guarantee. May mga organizations na napakalaki nila, biglang bumagsak. Parang yung mga corporations, katulad ng nakalimutan ko ano yata yun, parang sa company yata, photography company, Kodak ba yun? Nakalimutan ko. Hindi sila maniwala na yung next na revolution is digital. So, ano nangyari? Na nag-start yung digital, yung buong mundo, nagsara yung company. Ganon yun. So, ganon yung mga tao minsan. Masyado silang physical. Naku, galing niya. Naku, lumalabas talaga yung spirituality ng tao. Very inspired siya, very bombastic siya, very very convincing. Material lang yan. Maintindihan mo lang yung pagbukas yung third eye mo. Na yung mga ostentations, yung celebrity style na approach, hindi yung ginagawa ng mga sadhu. Very, very simple yung approach nila. Hindi sila katulad sa iba na parang napaka-sensational. Wala. Hindi sensational yung approach nila. Kasi, very tricky yung pagiging sensational. Alam mo yung parang, parang anghel yung kumakanta. Inspired na inspired ko. Pure na pure. Tenga mo lang yun. Iba yun. Iba yung mga spiritual sound talaga. Kasi kung totoo talagang naririnig mo yung spiritual sound, bukas mo yung mata mo, nakapikit mo yung mata mo, tutulog, naririnig mo yung spiritual sound kasi hindi tumitigil yung spiritual sound. Spiritual sound na tawag sa kanya. Ganun yun. Hindi kailangan pumunta ka ng church or temple. Spiritual sound yun. Ganun yun. Dahil hindi mo naririnig, kailangan mo bang pumunta sa mga so-called sacred places sa bato, kahoy, para marinig mo. Ganun yun. Hindi yun nakuha ng iba yung ganong klaseng kababawan. Kaya nga yung talagang mga sadhu, mga guru, mga charya, kahit na yung mga saints na Christian saints, wala yung pili, bigla yung naririnig na yung mga spiritual sound na yun na walang pili. Bigla na lang sila sumusulat na kung recite sila ng mga poems.
Ganun yun. So, ngayon, balik tayo. Pag pumasok ka sa threshold na yun, na-frustrate ka. Kasi, masyado makapal yung ego mo. Nauntog ka. Ngayon, mapilitan ka. Ito ngayon yung problema mo. Sumama ka sa mga sadhu, o may sadhu kang kasama, sumama ka sa mga materialistic na tao. No, ngayon, dahil na-copy mo yung mentality ng mga materialistic na tao, tingin mo ngayon sa mga sadhu, o sa sadhu na kasama mo, is materialistic din. So ngayon, problema mo, hindi mo na alam kung paano makipag-relate sa sadhu. Akala mo, utuan yan. Akala mo, katulad mga kilala mo, kailangan mong utuin or magpapauto ka. Hindi mo na ibang klase yung world ng mga sadhu. Wala siyang pakialam sa material qualification. Kaya ikaw pa yung may-ari ng buong mundo. Wala siyang sa'yo. Kasi yung mga sadhu, iba yung pinabibigyan nila ng halaga, spirit. Yung spirit mo tulog. Ano yung niya sa'yo? Diba actually yung material qualification mo, kung ano man yan yung material qualification, liability yan sa spiritual practice. That is why, may part sa sa crossing the threshold na sinasabi nila, na after supernatural aid, may i-give up ka. Yung iba dyan, naging successful, naging chief executive, naging millionaire, give up nila yung old life nila. Kasi pag hindi mo give up yan, mamamatay na lang talaga yung spiritual life mo. At saka baka mabaliw ka pa. Katulad ng mga iba dyan, hindi nila na-stop. Nagiging paranoid sila. May mga iba dyan na takot sila sa germs, takot sila sa kung ano-ano, kailangan lang daming bodyguard. Alam mo yung ganun. Kaya nga yung iba, give up nila lahat, naglalakad na lang sila eh. Ganun yun. Ganun yung pinaka-idea. Once na dumating yung supernatural aid na minsan hindi mo manotice, minsan nanaginip ka, dinadaan sa dream mo, mali pa yung interpretation mo, kawawa ka naman. Wala rin mag-aid sa'yo, nagtanong ka sa mga kilala mo, mali niya yung tinuro sa'yo. Parang katulad yung magpa-read ka ng card, tarot card. Ito daw yung interpretation ng tarot card. Spiritual naman yung interpretation ng tarot card. Hindi naman sadhu yung nag-interpret sa'yo. Or magbabasa ka ng astrological chart mo, hindi naman sadhu yung nagbabasa ng chart mo. So, hindi mo makuha yung pinaka-point talaga ng reading ng chart mo. Kasi kung alam nila yan, or ng numerological chart mo, ganito lang naman yung sa scripture, sinabi na magbalik si Master Christ. Yan lang itanong mo sa sa nagre-reading sa'yo, astrological chart, tarot card, o numerology, kailan babalik si Master Christ ulit? Tanungin mo, pag nasagot niya yung exact time kailan babalik si Master Christ, alam niya yung sikreto dyan. Hindi. Ewan ko lang, kahit panot pa yung ulo ng reader na tinatanong, hindi niya alam. Kasi nung una, yung Magi, mga astrologer, alam nila nga pag-appear ni Master Christ. May guide sila, sabi na nila si Devil da yung guide. Ewan ko, interpretation na naman ng iba yun. Kasi kung ginaid talaga sila ng devil, di sana na maaga pang namatay si Master Christ. Ganon yan. Confirmation lang yan na yung sacred arts na alam nila, divination arts, tama talaga. Ganon yan. Once na magpa-reading ka, bakit hindi tayo nag-focus sa divination arts? Kasi kailangan natin ng essential. Once na alam mo to yung pinag-uusapan natin, alam mo paano i-unlock yung chart mo. Alam mo paano
kahit na yung Vastu, yung Feng Shui, alam mo pa na i-counter yung mga negative na or mga misalignment yan. Alam mo talaga. Kaya hindi ano siya, yung ano, yung mga spiritual practitioner sadhus, o mga saint, mga righteous na tao truthful, wala yung concern sa mga ganung bagay. Kasi alam nila kung ano yung way na pag-block ng negative energy at saka ano dyan. So, ngayon, ikaw, hindi mo alam. Papasok ka sa threshold. Buti sana ko yung threshold pagpasok mo, yung decision mo, isi-continue yung buhay mo. Kung magpakamatay ka. Alam mo, paano kaya pag nag 70 years old ka na, hindi mo pa alam, hindi ka pa naka-cross ng threshold. Nakakalungkot naman yung buhay mo. May mga alam ako nun. Tumatanda na lang siya tumatanda. Naging meaningless yung buhay nila. Alam mo kung wala silang pera, wala silang outing, wala silang travel, hindi sila nakakain ng mga ganitong food, nagiging meaningless yung buhay nila. Ano ba yan? Alam mo yung ganon? Hindi sila center ng attention. Wala. Grabe yung mga ganong klaseng tao. Alam mo yung, ano ba namang klaseng mundo yung pinalaki sa'yo? So ngayon, dahil sa, ano, hindi mo na take advantage. Pero, tandaan mo, every time na lilihis yung daan mo, natatandaan mo lang, ma'am, si Bessie, sa ibis nila, matanda at saka bata. At saka mga handsome guys yan. Once na mag-deviate ka sa direction na binibigay sa'yo, supernatural aid, makikita mo yan, mag-dream ka. Gusto niyang i-resolve yung soul mo, yung spirit mo, gusto niyang i-resolve na hindi ka malihis ng landas. Pero dahil napakalakas ng false ego mo, makapal kasi masyado eh. Kahit sampalin pa ng sapatos yung mukha mo, masisira lang yung sapatos mo. Ganon yan. So, ano kanya, kaya nga yung psychoanalytic therapy, sa dream siya dumadaan kasi yun yung way na para i-resolve siya. Pero ikaw, kung alam mo yun, corrective mechanism yun. Kasi yung dream mo na yun, mag-act out yun sa outside world. Sa mundo na nakikita mo, mag-act out yun, lalabas. Lalabas yun. Kung mahina pa naman yung insight mo, sarili mo, hindi mo alam, lumalabas na pala. Kaya nga, may kasabihan, yung sabi ni Master Christ, yung nakatago, lalabas. O ilalabas. So, lalabas siya muna sa dream mo. Minsan may ibang taong magaling talaga na nababasa nila yung dream mo. Hindi na magtanong sila sa'yo, hindi, nababasa nila, natutulog ka, yung dream mo nakikita nila. May mga ganong klaseng tao. Or may mga therapist or may mga psychiatrist o ano man dyan, spiritually oriented. Once na magkwento ka, nakikita nila yung spiritual significance ng ng dream mo. Pero kung ikaw may guidance ka ng sadhu, guru or acharya, yung dreams mo, ang tawag minsan dyan sa scripture is vision. Vision. May vision ka. Pero dreams actually yun. Nandun ka sa parang twilight na condition. Twilight state. Parang katulad ng Abraham. Nakikita mo yung yung sagot. Pero dahil minsan tayo, matigas tayo, hindi mo nakikita yung sagot. Alam mo yung kung ahas yan, tinuklaw ka na, hindi mo pa rin makuha. So ngayon, nalalaga yung problema mo. Para kami sakit. Lalabas yan ng kusa. Hanggang sa minsan magkakasakit ka talaga. Para i-stop ka sa kalokohan mo. Patigasan mo. Magkakasakit ka talaga. Maghahanap ng way yung unconscious mo na iparamdam talaga sa'yo na medyo may pagkamatigas yung ulo mo. Ganon yan. So ngayon, pag naramdaman mo na, dahil medyo may utak ka naman,
mag-decide ka na ngayon. Kaya ngayong ibabang na nagkasakit sila, sabi na mag-vegetarian ako. Yun yung first action nila towards spirituality. Yung mag-change sila ng food intake nila. Kasi mag-lead yun sa bakit vegetarian yung iba? Bakit yung iba hindi? Kasi pinapastop ka na kasi yung violence na nararamdaman mo, na nag-appear sa dream mo, nire-remind ka na mas mabuti siguro magkasakit ka para itigil mo yung violence mo. So, kung vegetarian ka, sana hindi ka masyadong fanatic, is para matigil mo yung violence. Kasi yung meat eating, violence yun. Okay. So, parang binibigyan ka niya ng chance na makita yung isang perspective, isang pananaw. So, ngayon, nakapag-decide ka na hanggang sa makasama mo yung mga ibang tao, at saka makataon makasama mo yung sado dyan, or mga sado, na nagpa-practice sila ng clean na lifestyle. Minsan yung iba dyan, nagpa-fruits lang, minsan nagpa-vegetable. Alam mo yung ganon, hanggang sa bumalik ka sa direction mo, spiritual direction mo. Ganon yan. So, yun yung call for adventure mo. Papasok ka na ngayon sa threshold. Okay. So, ngayon, papasok ka na sa threshold. Magka-create ka ng tinatawag nila na may mga trials ka dyan. Pero along the way, trials kasi madaming mag-oppose sa desisyon mo. Na bakit nag-change ka ng lifestyle? Bakit pinago mo yung sarili mo? Parang iba ka na. Dati malakas kang uminom, ngayon hindi na. Malakas kang mag-vape, ngayon hindi na. Dati babaero ka. Bakit hindi ka na? Masarap yun eh. Parang ganun. Dati ang lakas-lakas mong kumita. Ngayon parang wala ka ng interes sa pera. Anong pinagagawa mo? Bakit nag-garden ka dyan? Alam mo yung ganun? Mr. Clean ka na kaya ngayon? Ganun. Kaya ganun yan. Ang dami kang dadaanan. Pero ang point yan is, inuunti-unti ka ng supernatural aid na i-lead ka sa mga taong kailangan para mag-grow ka. Hanggang sa, kasi ready ka nang gumising, hanggang sa mamit mo yung sadhu, guru or acharya, righteous or truthful na tao, spiritual mentor mo, buksan mo yung third eye mo. Shaktipat. Kasi yung mga taong yan, bukas din yung third eye nila, syempre. Hindi yun by, kahit na yung ganito yan, ang daming nakikinig ka Master Christ na nagturo siya. Pero bakit ilan-ilan lang yung nabuksan? Kasi kahit sabihan ka pa ng Master, be perfect. Kailangan ma-perfect mo yung life mo ngayon. Kailangan maging Master ka ngayon. Kahit lahat pa kayo sabihan, kahit claim mo pa yan, kung hindi nabuksan yung third eye mo, wala rin mangyayari. Kasi may mga tao na kine-claim nila na sinasabihan daw sila na kailangang mag-guide sila ng ibang tao. Hindi bukas yung third eye mo, paano ka mag-guide? Hindi ka maka-guide talaga. Wala kang tongues of fire, wala kang guidance ng Holy Spirit. Hindi ka maka-guide talaga. Mamislead yung tao sa'yo. Materialistic, alam mo kung ano mangyayari. Magiging ritualistic yung ginagawa mo. Instead na mag-worship ka sa spirit, bato at saka kahoy yung i-worship mo. Instead na sabi nila, go to your room at doon mag-pray, you will be doing it in public. Public yung sinuskandalize mo yung spiritual practice. Halos hindi nga ipaalam ng iba, niskandalize mo yung practice. Ganon yung nangyayari. Kaya nga yung ibang mga sadhu, na yung lineage nila talaga sa Godhead galing, iniiwasan nila yung ganyan. Kasi yan
ostentation. Ostentatious na parang hindi mo kailangang advertise sa public yung love of God mo. Kasi love of God mo, yan. Guarded na, yan, na relationship. Alam mo yung parang ganito yan. Mahal na mahal mo yung partner mo. Love na love mo. Napakaganda niya o napakagwapo niya. Sabihin na lang natin babae. Matangkad, mahabang buhok, mabango, medyo maitim siya, pwede rin puti. Alam mo, ganda yung hugis ng katawan, gano'n din sa lalaki. Tapos mag-post kayo sa Facebook ng relationship mo. Hanggang after ilang years, maghiwalay kayo. Alam mo yung gano'n? Hindi, yan practice sa spiritual life. In fact, masyadong concealed na yung practice. Kaya nga may concealment sa Islam. Hindi mo ina-advertise yan. Na-scandalize mo. Yung secret. Yung secret na dapat sa secret lang siya. At saka ma-select person lang. Enough lang. Parang ikaw din, hindi mo basta-basta binubunyag yung secret mo sa material world. Kasi hindi lahat ng tao rightful. Ganon din sa spiritual life. Yung spiritual secret na yan, hindi yan para sa lahat. Kasi may mga ibang tao na kahit gustuin mo nila, hindi nila makuha yung secret. Bulag sila. Ganon yun. Wala rin kwenta. Kaya nga, enough lang para sa mga taong lang. So, yung sinishare natin, ito rin yung sinishare ng mga sabi. Diba, guro. Diba, mga charya. Diba, mga mystic mentor. Hindi pa nga tayo nakamention ng work ng sinasabi ng iba. Pero, sooner or later, gagawin natin. So, I hope siya na, na may mga things na kahit anong iwas mo, wala ka rin magawa. Kasi, parang ganito yan, Lord, bigyan mo ako ng taong mag-guide sa akin. Ang iniisip mo, guardian angel yung mag-guide sa'yo. Mr. Perfect. Yung hindi mo alam, yung mag-guide sa'yo is imperfect din na katulad mo. Sa worldly na standard. Pero sa spiritual standard, perfect yung practice nila. So, wala kang hindi bukas yung third eye mo para makita yung level of perfection mo. So, yung criteria mo na lang physical. Pag physical yung criteria mo, walang mangyayari sa buhay mo. Pero dahil nag-ask ka, nag-plead ka ng guidance sa Godhead, unti-unti kanyang i-guide mo. Ang problema dyan, which hindi naman actually problema. Kasi immortal naman yung soul. Eternal naman yung spirit, walang makapatay sa spirit. Babalik yan sa Godhead. Is, baka tumanda ka na. Kaya ka mo ma-realize. May ang daming mali sa path mo. Tapos, alam mo yung nangyari sa mga Israelites? Nung ginaid sila ni Moses, dumaan mo na yung isang generation, namatay mo na sila. Hindi sila pinapasok talaga sa promised land. Kasi napakatigas nila. Ganon yung mga ibang tao. Naniniwala sila based sa material qualification. Kaya hindi sila pinapapasok sa promised land. Yung promised land na yan, makapasok ka lang pag bukas yung third eye mo. Pag hindi bukas yung third eye mo, hindi ka talaga makapasok din. Kaya sabi ko sa last time, yung mga divine lang yung pwede pumasok. Yung mga demonic, hindi bukas yung third eye nila. Walang chance. Yun yung opinion ng mga sado talaga. Hindi ka, kahit na anong klaseng religious rights, religiosity, abandon, varieties of religion, ginagawa mo pa rin. Walang mangyayari sa'yo. Wala kang peace of mind, ganun. Ganun yung pinakasimple na wala kang peace of mind. Yan lang yung clue hindi mo ma-experience yung peace of mind talaga. Next. Hindi mo ma-experience yung pagmamahal. Yung love of God talaga, hindi mo ma-experience. Kahit drop lang, hindi mo ma-experience. Ganon yun. So, ganon kalungkot yung situation. Pero yung mga practitioner talaga,
open yung third eye nila, naka-experience sila ng peace of mind. At saka nararamdaman talaga nila yung love. Yung iba dyan, namatay na lang spiritual master nila, hindi nila na-experience yung peace, hindi nila na-experience yung love talaga. Akala nila ng love is yung katulad sa love sa tao. Hindi yun. Ibang klase yun. Kaya nga, minsan yung comparison ng mga master, ilublob ka nila sa tubig, ilog, hanggang sa parang mahalos mamatay ka na. Mamatay ka, tapos sa kanila bitawan. Yun yung peace of mind, yun yung love of God. Yung ibang tao, hindi pa dumaan sa ganong stage. Kaya napakahirap nila maka-experience. Once na yung kahit na drop na lang yan, drop na lang. Yung practice mo ng regulative principle niya, automatic resolve yan. Yung sinasabi nilang yama ni yama, automatic yun. Susunod mo, automatic yun. Wala kang kailangan yun. Kasi nawawala talaga, natatanggal yung material desire mo. Nabubura siya. Alam mo yung sasakyan mo, puno ng dumi yung yung sa harapan. Tapos may biglang naburad na doon natanggal. Kahit ganun lang yung opening. Katulad sa mga movie, sa mga snow. Kahit konti lang yung natanggal na snow dyan. Grabe talaga yung experience. May mga taong ganun. Kaya nga yung iba hindi sila nagbabago talaga. Walang pagbabago, yung arrogance, yung theatrics nila, yung parang puro kadramahan. Gumagawa ka ng nagsispiritual practice na, puno ka pa rin ng drama. Puno ka pa rin ng pagkukunwari. Pero tingnan mo yun talagang na-experience nila ng mga masters, mga sadhu. Grabe yung halos hindi sila pwede pala hindi sila magsalita. Hindi sila alam mo yung, hindi mo kailangan mukhang tingkoy ka, para alam ng ibang tao na malalim yung nalalaman. Ganon yun. So, hindi yun nakuha ng iba. Pero ganon naman talaga kasi drama lang yung tingin nila sa alam mo yung laro. According sa Quran, tingin ng ibang tao ng spiritual practice, laro. Nilalaro nila. Hindi nila alam, sila yung nilalaro ng mind nila. So, napakagaling nila mag-quote minsan ng mga verses, mga scripture, pero wala. Pointless yung buhay nila. Routine yung buhay nila. Kasi yung love talaga at saka peace, walang routine yan dyan. Kaya nga tawag nila dyan spontaneous. Hindi nila nakuha yan. Hindi nila naramdaman kahit maliit, kahit na pinhead na lang dulo na lang ng karayom. Hindi nila talaga na-experience yung ganong nalungkot yung mga ganong klase. Anyway, sa mercy ng mga sadhu, mga guro, acharya, mystic mentor mo, righteous at truthful na tao. Hope so, nyo. So, mag-pray tayo na sana kung saan kayong group na nakasama, na affiliate, religious o spiritual man, merong sadhu dyan na sa inyo magbigay ng suggestion kung anong dapat yung gawin. Hindi kayo magsisisi. Walang pinipili. Yung mga sadhu nag-appear kahit saan. Ang lang natin, paano natin sila ma-recognize at saka iti-take advantage yung presence nila. Anyway, thank you sa time nyo. Medyo baka matagal na to. Pero dagdagan natin sa sunod. So, mga mamshibes, register tayo matanda at saka bata. Mga handsome guys yan. Salamat sa time nyo. I hope na sa mabuti lang tayo. Thank you. Bye-bye.